Bakit nga ba napakahalaga ng mga financial advisors lalo na dito sa Pilipinas? Yan po ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. So unang-una guys, gumawa na nga po ako ng video last year, no? I talked about some of the red flags of a financial advisor, but now bigyan naman sila natin ng credit, and also dapat naman talaga hindi mababa ang tingin natin sa kanila, no? Dito lang naman sa Pilipinas yan no? So kaya naman unang-una na nga po dito guys is syempre nag-aral po yung mga yan. They took the IC licensure examination, okay, for them to be able to be called as licensed financial advisors or licensed insurance agent, no? Syempre naman nag-aral, nag-take ng examination, pumasa, and they are licensed now, no? So number 2 po, syempre naman is eto nga yung point, no? Kahit ako na sabihin na natin magaling sa finance, sa investment, hindi pa rin ako pwedeng mag-offer ng mga financial products, no? Ng mga tinatawag natin, no? Ng mga claims, no? Hindi ako pwedeng mag-offer ng kung ano-anong insurance policies kasi nga hindi naman ako licensed. So isipin niyo na lang guys, 'di ba? Kung walang mga licensed financial advisors, no? So sino yung tutulong? Okay? Doon sa mga magka-claim, sino yung tutulong doon para sa kanilang retirement planning, no? Para sa kanilang estate planning and yung mga policies, no, na makakatulong doon sa client. Okay? Kumbaga, they are the only one who can offer such financial products. Okay? Kasi those financial products, those claims, okay, those policies, and even the insurance companies itself, they are being monitored and regulated by Insurance Commission Philippines under the DOF. So kaya naman ang sinasabi ko lang dito, syempre, 'di ba, kung walang mga guro, kung walang mga teachers, no? Syempre wala tayong mararating. Parang ganun lang din 'yan when it comes to financial claims, no? At yung iba pang kailangan, no, na serbisyo ng mga clients natin, no? For example, estate planning, okay, retirement planning, overall financial planning, so investment planning, tax plan, ang dami po, no, na maitutulong sa iyo ng mga legit, no, ng mga nag-aral talaga, knowledgeable and trained financial advisors. Okay? At number 3, ito po, no, syempre sa Pilipinas, alam naman po natin yan, it's very evident, no, yung kahirapan dito. Kaya naman let us set aside, the external factors ng kahirapan. Pero dito, ibig sabihin, kailangan talaga natin ng someone na professional na may guidance tayo sa kanila, and also talagang tuturuan at tutulungan talaga tayo in our own personal finances, no? Kaya naman, ganun sila napakahalaga lalo na dito sa Pilipinas. So that's your minute, and follow for more contents like this.